Magandang umaga po mga kapamuso. Yan. And welcome po sa ating mga bisita, sa ating mga bagong kapamilya sa church. Ayan, salamat po sa inyong presence ngayon. Nagpapatuloy po tayo at tatapusin po natin today yung two-part lang naman po na sermon natin na nagsimula po last week. Ang pamagat po ay 1, 2, 3. Yun. Yes. Hurt ba? Sakit ba? O heart ba? Puso ba? Recap lang po tayo, no po? Ano po ang church hurt? Pakibasa po ng mga nasaktan pero naka-recover na. Okay? 1, 2, 3, go! Yun. So pag sinabi pong church hurt, kahit ano po itong negatibong damdamin, naramdaman po natin mula po sa sino man sa church. Okay po? At tanong natin po bakit may ganon? Bakit kahit sa church, pwede tayong makakita ng mga hindi natin gustong makita o gustong maramdaman? Kasi nga po, ang church ay binubuo ng mga taong hindi perpekto. Tandaan po natin yun po. Ang church po, ang perfect lang ay yung head niya, si Jesus Christ. Pero yung bumubuo po ng church ay mga taong tulad po natin, nagkakasala rin, mahihina rin. Kaya po, minsan, may church hurt. Okay po. Next po natin, mula po sa mga hurt na ito, ano po yung dapat makita na puso sa atin o gusto ni Jesus Christ maging desire in heart natin? Una, magkaroon po ang church ng pangalawa po, pangatlo po, at thriving heart. Tayo pong lahat ay tumayo. Yan. Kasi ngayong araw po, medyo mas magiging practical po tayo. Kahit spiritual din naman, po. Ang topic po natin ay 1, 2, 3. Yun, paano nga ba? Ito po yung ilan sa mga paalala mula po sa salita ni Lord na pwede po nating may apply, hindi lang po sa church kundi kahit sa anumang relasyon po na tayo ay nasaktan o nakasakit. Okay? Paano nga ba mula sa church hurt, maghahari ang heart ng Panginoong Yesus? Tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, nagpapasalamat po kami dahil kahit kami po ay mga imperpekto, mahihina, makakasalanang tao. Kami po ay iniligtas ninyo, tinubos po ninyo. At gaya po ng sabi sa iyong salita, dahil sa pagmamahal mo po sa iyong iglesia, namatay ka para rito. Kaya salamat po, namatay ka para tubusin kami sa aming mga kasalanan. Kaya nga kami nagkasama-sama ngayon bilang mga imperpektong tao, humihingi po ng tulong sa aming perpektong Panginoon upang gamutin mo po kami, pagalingin mo po kami mula sa lahat ng hurts, sa lahat ng uri ng relasyon na meron kami, lalo na po kung galing po sa mga kasama sa church. Salamat po. Change our hearts, Lord. Holy Spirit, speak to us, move in us. In Jesus' name, amen. Yan, makakaupo na po tayo. Okay? Okay po. So ngayon po, yan. Total po, heart yung ating focus ngayon. Kasi last week po, hurt, So ngayon, focus po natin ay heart. Yung tips po natin kung paano gagaling mula sa church hurt, kunin na po natin yung acronym. Acrostic ng salitang heart. Ano po ang unang letter ng heart? Very good, children. Okay? So ano po ang una at number 1 tip para gumaling mula sa lahat ng uri ng sama ng loob? Kahit hindi po sa church galing, kahit sa lahat ng uri ng relasyon. Number 1, pakibasa po ng mga lalaki, 1, 2, 3. Sa Tagalog po. Yeah. Letter H, hand over our hurts to God. Pag sinabi pong handover, ayan, di ba po, ito po yung proseso kung saan yung isang pag-aari ipinapasa sa bago nitong may-ari. May mga papeles, minsan mga susi. Sa iba po ang tawag dito turnover. Di ba? Or sa iba po ay handover. Pag binigay na po sa iyo yung susi, ibig sabihin, sa'yo na yun. Okay? Ibig sabihin po, yung nag-handover, wala na siyang responsibilidad dyan. Wala ka nang pakialam dyan. Hindi na sa'yo yan. Sa kanya na yan. Bahala na siyang linisin yan, pagalingin yan, baguhin yan, gamitin yan. Wala ka na pong hold doon. Yung po ibig sabihin, hand over our hurts to God. Sino po sa inyo po nakaranas pong masaktan sa isang relasyon? Relasyon? Kasi hindi po isinusuko sa Panginoon. May ganun na po ba? Minsan may ganun po Minsan ang kailangan pong gawin lang ay isuko sa Panginoon.
Kahit po yung mga hurts po natin. Tandaan po natin mga kapamuso, hindi po natin kailangan bitbitin mag-isa ang galit at sama ng loob natin. Hindi po kalooban ni Lord, mabuhay tayo sa galit at sama ng loob. Nung last week nga lang po, di ba po, nagbasa tayo ng marami mga Bible verse na nag-uutos, magpatawad, wag na magtanim ng galit, ng sama ng loob. Kasi po, si Jesus Christ, ang perfect will niya sa akin at sa iyo po ay huwag mabuhay sa sama ng loob, sa galit. Kaya ang una pong dapat gawin, bitawan na siya. Pero hindi po bibitawan sa tao, sa form ng paghihiganti, kundi bitawan sa Diyos, sa form ng pananampalataya at pag-asa. Tandaan po natin, pakibasa po ng mga babae, handover, pakibasa po ng mga babae, 1, 2, 3. Yes, tandaan po natin yan. Yung pong healing ng mga sama ng loob at galit, magsisimula po yan kapag sincerely binigay na po natin yan sa Panginoong Jesus. Sabi nga po sa Awit 62 verse 8, ibuhos ninyo sa Kanya ang inyong puso. Ganda, di ba po? Ibuhos natin sa Panginoon ang ating puso. Bakit daw po? Sapagkat siya ang ating kanlungan. Siya ang ating matatakbuhan. Siya ang ating comforter. He understands us. Hindi po takot ang Diyos sa mga pains natin. Wala siyang hindi kayang i-handle na sakit. Kaya ibigay po natin sa Kanya yon. Ibuhos natin ang puso natin sa Kanya. Kaya ito po yung sa practical. Okay po. Una po, paano ibuhos, Ate Jehan? Ate? Kuya Jay lang. Ate, syempre po, una po, ibuhos ang puso sa pamamagitan ng panalangin. Pasensya na po pero talagang ang una pong solusyon kasi talaga sa emotional healing is spiritual No po? Kasi yung sama ng loob, kahit anong kain po natin, di ba? Kahit anong nood natin ng K-drama. Kahit anong lakwatsa natin, pag puso ang nasaktan, hindi gagaling yan Gamit ang mga physical na bagay. Kailangan spiritual. So, ibuhos po muna natin yung sakit natin sa panalangin. I-release lahat sa panalangin. Kahit anong uri po ng panalangin. Kanina po sa kanta natin, sabi po dun sa huling kanta, you have been so good to me. Di ba sabi po doon, oh, what a friend you have been. Si Jesus Christ, isa po sa mga title na binigay niya sa sarili niya sa Word of God niya, ay friend din siya. Kaibigan din siya. At alam po natin na sa isang kaibigan, pwede nating ibuhos ang ating mga sama ng loob. Di ba po? Kaya po si Jesus Christ, huwag po tayo mahiya lumapit sa Kanya kahit yung mga sama ng loob. Lord, naiinis ako. Lord, nagagalit ako. Lord, nafu-frustrate ako sa tao na to, Lord. Alam mo, bakit nagkakagad yung relasyon namin, Lord? Okay lang po, ibuhos sa Kanya. Kasi siya po, i-filter niya yon, kukunin niya yon, at dadalisayin niya po yon. Para po, mas madagdagan pa ang healing mula sa Panginoon, syempre, hindi lang po tayo yung magsasalita. Let us also take time to listen to God. Kaya nga po ang pangalawa pong hakbang, 1, 2, 3. Yes! Bumabad po sa salita ng Diyos. Napakagandang kombinasyon po niyan. Tayo magsasalita, pray, pray, pray. Tayo rin naman na makikinig. Word of God. Yeah po. At huling-huli po, 1, 2, 3. Gawin ito araw-araw. Ang paggaling po mula sa sama ng loob ay hindi po isang beses lang na Lord, sa'yo ng lahat. Nasahayaan na lang natin si Lord. Hindi po, sa narinig ko nga pong pastor, sabi niya, dapat yan araw-araw ginagawa. Lalo na kapag nararamdaman mong may sakit pa, may galit pa, suko uli. Ganun po siya. Dapat lifestyle po siya. Kaya may mga galit po at sama ng loob na hindi gumagaling. Kasi ang feeling po natin, once na nag-pray tayo ng isang beses, wala na yun, gagaling na yun. Hindi po. Yung sugat nga po ng tao, di ba, it takes time to heal. E di lalo na po yung sugat po ng puso. It also takes time. Kaya po dapat mag-take din tayo ng time na laging idaan sa panalangin at sa salita ng Diyos ang ating mga hinanakit. Okay po? Yan. Sabi nga po sa Awit 56 verse 8 to 9, pakibasa po ng mga kabataan, 1, 2, 3. Ay, parang mahina ang mga kabataan Okay po, 1, 2, 3. Yun. Ang ganda po ng faith ni David dyan, Ang faith niya po, pag tumawag siya sa Panginoon, mananalo siya sa kalaban niya. At alam po natin, ang una nating kalaban sa galit ay ang ating sariling damdamin.
Pangalawa po nating kalaban ay yung gawa ng dyablo, impluwensya ng dyablo para palakihin ang galit at sama ng loob. Pero sabi po ng faith dito ni David na dapat maging faith din natin kapag tumawag tayo sa Diyos. Tutulungan niya tayong matalo ang ating kalaban. Even if it means ang unang kalaban ay ang sariling damdamin. Na po? Kasi sabi po sa dulo, ang Diyos, nasa panig po natin yan. Nasa panig po natin. Kaya tutulungan niya po tayo. Pakibasa po ng mga young adults natin. Awit 107, 1, 2, 3. Oh, ang ganda po, di ba? Dumaing. Ibig sabihin, nagparamdam ng hirap. Pero ano pong naranasan niya nung dumaing siya sa Panginoon? Pinagaling siya. Kailangan po natin yan. At syempre po, gamit din ng kanyang salita, pakibasa po ng mga nanay, 1, 2, 3. Yun. Nagpapagaling po ang salita ng Diyos. Kapag nagbabasa po tayo ng Word of God, full of power yan, promises yan, hope yan. Pinapagaling niya po, ginagamot niya yung kaluluwa natin, yung isip natin, yung damdamin natin. Ganyan po ka-powerful ang Word of God. Kaya ano po yung H natin? Oy, hand over na naalala nila. Okay? Hand over our hurts to God. Tama na po. Bitawan na natin. Bitawan na. Let go na po. Kasi po kayo din po ang talo. Ako din po talo. Tumatanda po tayong lahat. Nauubos ang oras. Yung 2 taon na puno ng galit dahil doon naka-isolate lang po tayo. Ay, ang dami nang ninakaw ni Satan na joy dyan. Na opportunity dyan. Kaya tama na po. Let go na kay God. Ano po ang next letter po natin? E. Okay? Ibig sabihin po ay 1, 2, 3. Sa Tagalog po, saliksikin ang iyong puso, alamin ang iyong bahagi sa hindi pagkakaunawaan at pagsisihan ito. Ito po, nakaka-humble po ito, pero kailangan po ito. Di ba sabi po natin, ang heart ni Jesus para sa atin is magkaroon tayo ng mapagpakumbabang puso. Na hindi ito tungkol sa naramdaman nating sakit. Ito ay tungkol sa pagmamahal ng Panginoon na puno ng pagpapatawad at biyaya. Kasi yun po yung una nating naranasan kay Jesus Christ. Di ba sabi nga po, forgive as the Lord forgives us. Ganun din naman po, kaya po tong dito, yung puso po kasi ng kaaway natin, ng kagalit natin, di natin mababago yan eh. Pero pwede po nating mabago yung sarili nating puso. Okay po. Kaya nga sabi po dito, number 2, humble down din. Examine our hearts. May nagawa ba akong mali sa proseso, kaya nagkaroon ng ganitong di pagkakaunawaan? Saan ako naging sensitive? Masyado. Saan ako naging insensitive kaya? May mali kaya akong nasabi? Nag-overreact kaya ako? Nagalit kaya ako agad nang hindi ako nagko-confirm kung totoo ba yung sinabi? Naniwala ba agad ako sa sabi-sabi, kaya nagalit agad ako sa kanya? Nag-react ba ako ng mali? Yan po. Maganda pong itanong din po natin sa sarili natin yun. Na saan ako pwedeng nagkulang? Kasi mula po doon, pwede po natin yung i-repent. Pag sinabi pong i-repent, pagsisihan. Okay po. Sabi nga po, 1, 2, 3. Yes. Tama po, no? Sa totoo lang po, ang daling manduro eh. Ang daling sabihin na, ito ka, mali ka, ang sama mo, ganyan, ganyan. Pero sabi nga po nila, pag nagtuturo, may nakaturo rin sa'yo. Ilang daliri. Ito, oh, di ba po? Ano po? Minsan ganyan po eh. No? Ang dali pong magsabi natin, sinaktan ako ng tao, ang hirap magpatawad ko, alam na. Pero minsan, ang sasabihin po sa atin ng Panginoong Yesus, teka, baka may pagkukulang ka rin. Na maganda, ihingi mo rin ng tawad sa Panginoon. Sabi nga po sa awit 139 verse 23 to 24, pakibasa po ng mga nandi dito po. Okay? 1, 2, 3. O diba po, napaka-humble ng prayer. Ganito po manalangin ng isang tunay at malalim na Kristiyano na alagad ng Panginoong Yesus. Ito yung lagi niyang pray, Lord, suriin mo yung heart ko. Kapag po may mali, i-humble down mo ako para makita ko yon at ihingi ko sa iyo ng tawad. Ang ganda pong panalangin nun. Ganun po maganda, bago tayo magalit, bago tayo magsabi ng negative sa ibang tao, magpasiliksik po muna tayo kay Lord, ako din po muna, ituwid mo ako kung may pagkukulang ako.
Okay? Sabi nga po sa Mateo 7:3-5, pakibasa naman po ng naririto, 1, 2, 3. O di ba po, sikat na to eh. Ang point, bakit mo tatanggalin yung puwing sa mata niya kung sa'yo may troso na nakalagay? Parang ganito po yung picture niya. Natuwa po ako dito eh, sa picture na to eh. Di ba po, no? Grabe, focus na focus siya oh. Tanggalin yung maliit na dumi sa mata ng kasama niya, pero sa kanya ang laki ng troso. Di ba parang ganyan po tayo minsan sa proseso ng nangyaring problema, nangyaring sama ng loob, minsan may troso po pala tayo sa ating mata. Hindi lang po natin nakikita. So kapag po may nakagalit po tayo o may nakasakit po sa atin, may karoon po tayo ng self-evaluation and reflection at manalangin. Sabi nga po mapagkunwari kasi yung ganun. Alisin mo muna yung trosong nasa mata mo. Nang sa gayon, makakakita ka ng mabuti at maaalis mo yung puwing sa mata ng iyong kasama. Tama naman po, Kasi tandaan po natin, minsan tayo naman po mismo yung nakakasakit sa ating sarili. Minsan yung nagawa po sa ating kasalanan, ang ganito lang, Pero tinanim natin, hindi natin ipagamot sa Panginoon, lumaki. Ending, tayo po victim. Yung nakasakit sa atin, nakaka-move on sa life. Tayo, nasa isang tabi. Ganun po, di ba? Tayo rin po yung biktima. Oy, pangit ko po ba? Sorry. Okay. Naka-online pa naman to. Baka meme nila yun. Okay. So yun po So ganun po. Huwag tayo maging biktima ng sarili nating pain. Po? Kaya maganda, magkaroon po tayo ng self-evaluation. Kasi di natin alam, akala natin sinasaksak tayo sa likod, pero yung pala, ganito po ginagawa natin sa sarili natin. Kaya po maganda, mag-examine din po tayo. Saan po tayo pwedeng matuto? Saan tayo pwedeng mas mag-improve? Po? Saan tayo pwedeng mas magsisi? Okay na po? Kaya nga po, to-do list, ipasiliksik lagi ang puso sa Lord, humingi ng tawad kay Lord, at kung may makita po tayo, may nagawa talaga tayong pagkukulang, humingi po tayo ng tawad dun sa tao na nasaktan po natin. At ituwid ang pagkakamali. Amen po? Yan. Letter A, 1, 2, 3. Yun. Tanggapin ang katotohanan. Sa buhay na ito, talagang masasaktan tayo at makakasakit tayo. Realidad po talaga yun, di ba? Nasabi na po natin yung last week. Sabi nga po sa salita ni Lord, hindi ko naman sabi may isang verse lang, pero ilang mga verses po na nagsasabi, may 3 uri daw po ng tao sa isang church. Una, yung nagsasabing Kristiyano sila, pero hindi naman talaga. May mga ganun po. Kaya po dapat daw silang iwasan. Ibig sabihin sa church pala possible, may nakakasama tayo, hindi pala talaga natin kasama. Sila daw po yung mga nagpapanggap na alagad ni Lord, pero hindi nakakita yun sa buhay nila. Layuan daw po natin sila. Si Judas nga, di ba po, ang tagal nakasama ni Jesus Christ, alam niya nasa simula pa lang, hindi sa kanya si Judas, pero nakasama niya sa kanyang mga taon ng paglilingkod. Possible din po. O wag po kayo tumingin sa kasama natin at sabihin niyo, hindi ka pala kasama. Baka sabihin niyo, kaya pala. Hindi naman po mag-iingat lang po tayo. Hindi lang po ito sa JSOSCC Church. Pero sa lahat po ng churches, may mga kasama talaga na hindi naman talaga kasama natin sa faith. Kaya masasaktan po talaga tayo pag nakakasama natin sila. Pangalawa po, yan. Kaya minsan, nakasasaktan tayo sa kasama sa church kasi may mga kasama po tayong bago pa lang naman sa faith. Kaya pinag-aaralan pa lang nila yung paano yung makita yung tama sa mali. May mga sabi nga nila, rough edges pa. Yan, may mga for improvement pa. Meron naman hindi bago, pero parang bago pa yung maturity. Ang tagal-tagal na, pero ganun po talaga Hindi pa talaga mature yung faith Kaya parang yung character niya is hindi pa talaga Christ-like, hindi pa talaga hinog. Kaya madali magtanim ng sama na loob, madali magalit, maapoy ang dila, at iba pa. Ganun po talaga Sabi nga po ng pastor na narinig ko, nung siya po ay unang kumilala sa Panginoong Yesus, sobrang iyak daw siya, sobrang touch siya ng Holy Spirit, sobrang ligaya niya. Alam niyo po ginawa niya nung Friday, naglasing. Kasi gano'n po talaga pagka new Christians, pag new believers, pag hindi pa masyadong maalam sa truth, sa righteousness, talaga may mga flaws po. Kaya pag nakakasama natin sa kanila, unawain po natin. Yun yung reality. Tinuturuan pa sila ni Lord. Okay? Pangatlong uri naman po ng tao sa church, yung mga faithful naman. Okay naman sila. Sincere, mahal nila si Lord. Pero talaga minsan, nag-fail pa rin. Parang si Paul, sabi niya nga po sa Romans 7:15 ang hirap-hirap naman, alam ko yung dapat kong gawin, hindi ko magawa.
Yung hindi ko dapat gawin, yun yung ginagawa ko. Di ba? Kasi tao pa rin po tayo. Kahit gaano tayo kalalim na Kristiyano, tao pa lang din po tayo. Yun po yung reality na dapat nating tanggapin sa sarili natin at sa ibang tao. At mula po doon, tignan natin, hindi tao ang kaaway natin. Letter A, 1, 2, 3. Yes. Kilalanin po natin, sino ba talaga ang tunay na kaaway? Alam niyo na po yan. Siyempre, di ba po si Satan. Sabi nga po sa Ephesians 6:12, ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa kapwa-tao. Sino po ang kalaban natin? Mga masasamang espiritu at kapangyarihan ng kadiliman. Tandaan natin mga kapamuso, hindi tao ang kaaway natin. Si Satanas. Si Satanas na nag-i-influence sa atin. Si Satanas na bumubulong, magalit ka, siraan mo, magtanim ka na sama na loob, sinasadya niya yan. Si Satanas po yun. Kaya hindi ko po kaaway si Mama. Ang kaaway ko po si Satanas na gustong sirain yung relasyon namin ni Mama. Hindi ko po kaaway si Kuya Ronald. Oh, lakas na loob, mga pastor yung binanggitan. Hindi ko po kaaway si Kuya Ronald. Ang kaaway ko po si Satan na nagtatanim sa akin ng mga kasinungalingan at sama ng loob. Kaya iba na yung tingin ko kay Pastor Ronald. Hindi po si Pastor Ronald ang kaaway ko, si Satan. Tandaan po natin yan, si Satan po ang tunay nating kalaban. Tandaan po natin, sabi po mismo sa Bible ha, ito po yung mga title ni Satan. Ewan ko kung proud siya dito ha. Una po, tinawag siyang the wicked one o ang masama. Ang ginagawa niya, magpalaganap ng kasamaan sa puso ng tao. Grabe. Sabi po siya ay Diyos-Diyosan sa panahong ito. Kinokontrol niya yung sistema sa sanlibutan. At ang gusto niya, maghari ang kasamaan. Siya po ang ama ng kasinungalingan. Naku po, spirito ng kasinungalingan, nakakasira po ng relasyon niyan. Siya po ay father of lies at hari ng deception. Niloloko niya yung mga tao. Nagpapalaganap siya ng kasinungalingan, ng maling katotohanan, ng maling bagay, ng maling impormasyon. Kaya po lumalaki yung mga away. Siya po dahilan dun. Sana ma-break po yung spirit ng lies sa kalagitnaan natin. Jesus' name. Next po natin, siya po ang manunukso, the tempter. Ang purpose niya sa life niya ay manukso para magkasala tayo. Siya po ay umaatungal na leyon. Si Jesus Christ, sinabog din po siyang layon. Pero ibang layon to. Layon. Siya po ang trabaho niya, maghihintay siya ng mahihina, sisilain niya. Kaya pag mahina po tayo, sisilain po tayo ni Satan para mabuhay sa galit. Siya po ang tagapag-akusa. Ayan, naku po, alam nyo na. Minsan feeling natin, ako inakusahan lang ako ni Jomer. Pero hindi si Jomer yung nag-aakusa sa akin. Si Satan. Ini-influensya lang si Jomer. Huwag naman Jomer, usap naman tayo pag gano'n na. Baka naman. Siya po ang anghel. Ay, anghel ng liwanag. Ang gandang pakinggan, di ba po? Pero sabi po sa 2 Corinthians, siya ay nagbabalat kayong anghel. Binubulag niya yung mga tao. Nagtatago siya sa maganda, pero ang totoo, may pangit siyang gusto. Ito po si Satan. Ito po yung kaaway natin, hindi po yung isa't isa. Pakisabi mo po sa kasama, hindi siya yung kaaway mo. Si Satan. Okay po, hindi siya ang kaaway. Hindi yung tao yung kaaway, si Satan. Kaya mag-ingat po tayo. Kasi baka nalalamangan tayo ni Satan. Nagsasampalan na yung tayo sa bahay, sa classroom, sa mga babarkada, suntukan, ganyan. Si Satan nakaganon lang siya. Keep it up, keep it up. Ang galing nito, gusto ko to, sige, lakasan mo pa. Di ba? Plano niya po lahat yun. Kaya kapag nasira po ang relasyon natin, dahil sa sama ng loob, si Satan po ang naghari doon. Sa totoo lang po. Kaya wag paghariin si Satan. Mag-ingat po tayo. Okay, ang gagawin po natin na practical, laging sabihin sa sarili, 1, 2, 3. Yes, tandaan po. Pag nagagalit na ako kay Jehan, isipin ko, hindi, Lord, hindi siya ang kaaway ko. Si Satan ang kaaway ko. Okay, lagi po natin gagawin yun. Okay, pangalawa po, manalangin para sa protection na wag tayo magkaaway-away. At syempre po, kung kaya pa ng pagmamahal natin, no po, kung sobrang umaapon yung love ni Lord sa atin, baka pwede po i-share natin yung love na yun, ipag-pray natin kahit yung kagalit natin, yung kaaway natin. Yan po yung isa sa mga highest form ng prayer. Pinapag-pray mo na yung kasamaan mo ng loob. Ganda po nun. Ay, ipag-pray po ng maganda ha. Baka po ipag-pray, Lord, kunin mo na siya. Oo, wag naman po pala ganon. Papaalala ko lang naman po sa ating lahat. Ano po? Next po natin, letter R. 1, 2, 3. Makipagkasundo ng ayon sa salita ng Diyos. Pag sinabi pong reconcile, yung sisikapin niyo po magtagpo para magkasundo. Yun po yung reconcile. Magtagpo para magkasundo.
Ibig sabihin man yan ay dapat fair tayo, sa gitna tayo mag-meet para magkasundo. I-meet mo siya kung siya na siya naroon para doon kayo magkasundo. Ang goal po na reconciliation, magkasundo. Hanggat pwede naman. Reconciliation. At sa Bible po, si Jesus Christ po mismo, nagbigay siya ng mga paraan kung paano tayo mag-reconcile. Paano ba makikipagkasundo? Okay? Pero bago po yun, sabi nga po sa salita ni Lord, sabi po sa Roma, pasuyo ako mga inday. Baka natanggal sa Windows. Ayan. Okay. Sabi po dito, 1, 2, 3. Yan. Yun. Hindi po number 1 solusyon yung magkawatak-watak. Tama, no? Hindi po number 1 solution yung magkaagalit-galit. Hindi po. Ang number 1 solution, gawin muna ang lahat para maayos ang lahat. Galing po yan sa salita ni Lord. Kung may kaya naman gawin, baka may pwede naman. Bikinimin. Pero alam po natin, two-way process po ito, no? Kasi pwede namang may umaabot, may ayaw magpaabot. So, medyo wala pong reconciliation doon. Kaya ipanalangin po natin na sana parehong side, magpakumbaba at gawin yung bahagi niya sa pagkakasundo. Kasi ang sabi po ni Lord, kung maaari naman, kung pwede naman, di ba, gawin daw po ang lahat para magkaayos-ayos tayo. Kaya kung tayo po kung ikaw po, dito, ikaw yung peacemaker, ikaw yung mas humble, ikaw yung sumusubok umabot, thank you po keep it up. Pero kung tayo po yung ayaw magpaabot, matigas pa rin ang puso. Lord, abutin niyo po sila. Ayan. Yan, magpa-touch po tayo. Kasi kalooban po ni Lord, magkasundo ang pwede magkasundo. No po? Si Jesus Christ mismo po, ang nagbigay ng paraan kung paano. Ito po, mga kapamuso, sana apply po natin sa church to. Kahit hindi po sa church lang, sa bahay, sa kaibigan. Ito po yung napaka-practical na tip ni Lord kung paano ba natin aayusin ng isang problema sa kasama. Okay? Una po, privately. And sumunod po, mas mahalaga, with love. Ganyan po dapat kapag nag-aayos ng problema sa isang samahan. Si Jesus Christ po mismo ang nagsabi, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, ano pong gagawin? 1, 2, 3? Ayan. Pero aminin po natin, inaamin ko din po, minsan kahinaan ko din po ito. Ayan, minsan kahinaan din po natin yun. Kapag tayo po ay nagawa ng mali, minsan sa iba po natin nasasabi. Pero the Jesus way, sabi nga nila, yung perfect will po ni Jesus, dumiretso ka sa taong nakagawa sa'yo ng mali. Tingnan mo po, ang humble nga po nito, no? Sa'yo nagkasala yung kapasama mo. Ikaw yung biktima, pero ikaw yung pinapupunta sa kanya. So kapag po may kasamaan po tayo na loob, hindi lang sa church sa iba po, ang una pong gusto ni Lord gawin natin, syempre, bukod sa mag-pray, bukod sa makanina, is puntahan po natin yung nagkasala sa atin. Privately po tayo mag-usap. Huwag po ima-my day, huwag po ipopost, huwag po i-share sa kasama bilang testimony or prayer request. Huwag po. Di ba? Huwag po. Sa halip po, the Jesus way, puntahan mo yung tao, kayo lang muna dalawa mag-usap. At mula doon, with love, sumahan ng panalangin, samahan ng pag-ibig, kagaya ng sa Panginoon. Alam nyo na po ha. Okay, pangalawa, paano? Kapag tigas ng puso niya, hindi siya nakinig. Ito po yung sinabi ni Jesus Christ. Pag nakinig siya sa'yo, naibalik mo na siya. Okay na kayo. Restored na ang friendship nyo, ang relationship nyo. Pero kung ayaw makinig, magsama pa ng 1 o 2 tao upang lahat ng pinag-usapan nyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. So ito po yung wisdom ni Jesus Christ dito. Kung hindi magkasundo na kayong 2 lang, magsama kayo ng 2 o 3 o 1. 1 o 2, isa pa lang. 1 o 2, sobra pala ng 1, sorry. Magsama kayo ng 1 o 2. Ano po? Para sila po yung sumaksi, manalangin, mag-counsel. Pag ayaw pa rin, pwede na daw pong ilapit sa church. Hindi po ipapatotoo dito sa unahan ha, o sa care flock po ha, o sa department po, hindi po ha. Lapit po sa mga pinuno, sa mga nakikita nyo pong kaya nyo pag-openan. Parang trabaho po nung tao na yon is ipanalangin at mag-ask ng wisdom kay Lord, paano ko i-facilitate itong hindi pagkakaunawa na to. Actually po, nagpapasalamat ako kay Lord kasi lately, inaamin ko po, no, galing ako sa nakaraan na marami mga pagkukulang po kami. Pero lately po, salamat kay Lord kasi habang tumatanda pala tayo, pwede talaga tayong matuto mula sa past. At lately po, marami po kaming mga nakakausap, mga samahan
dalawa, okay, tatlo sila, mga nagkasama-sama para pag-usapan yung problema. At nakaka-touch pong masaksihan yon. Andi dito sa unahan, tapos nag-uusap, ano yung sama ng loob, anong gagawin natin, ano yung kalooban ni Lord dyan. Tapos may end sa prayer and praise. Wow, nakaka-touch po yun. Yun po yung will ni Lord. Pero tandaan po, sabi po dito, no, kapag involved na ang church sa pagtutuwid ng mali, pero ayaw pa rin makinig, ituring na po siyang stranger. Kaya wag po nating paabutin sa ganun. Si Jesus Christ po mismo yung nagsabi niyan. Okay? Kaya nga po, mga lalaki, pakibasa, 1, 2, 3. Nang mahinahon po ha, sabihin, usap tayo Tapos malakita, ganun. So, actually sa karanasan ko po, the best simulan po ang pag-uusap sa prayer. Kasi yung naranasan ko po yun, no? Nagsabong kami, hindi pala sabong, mutik na magsabong. No, nagpa-council, 2, parehong mainit. Nakaupo pa lang kayo, nagiinit na. Nakakatakot po yung ganun. Kaya ang gandang style kapag nagsimula, alam kong galit ka sa akin. Galit din ako sa'yo, baka magsapa ka tayo, tara mag-pray muna tayo. Tapos mag-pray. Kasi po, yun yung tinatawag na maka-Diyos na paraan. Yung kahit ako at ikaw ay may sariling damdamin, dapat si Lord maghari sa atin. Tapos tatapusin din po sa panalangin. Pagkat sa magkasakitan, di ba? Tatapusin po sa panalangin, yun ang godly confrontation po. Hindi tatapusin sa post, or sa parinig, or sa paninira. Hindi po God's way yun. Galing sa kaaway po yun. Mga babae, pakibasa naman po. 1, 2, 3. Kung kailangan na advice ng counsel ng prayer, lumapit po sa tamang tao. Ulitin ko po sa tamang tao po. Sino po yung maling taong lapitan pag may sama ng loob? Una, manggagatong. Ay, ganun ba? Sabi ko na dapat talaga dyan, mali talaga yung kahinaan niya talaga, napakamakasalanan, plastic talaga yan yun po yung mga manggagatong. Okay? Pangalawa pong maling tao na dapat nilalapitan pag may sama ng loob. Yung mga Pre, masama loob ko kay Melanie. Ay, pre, tuloy babae pala. Mari, masama loob ko kay Melanie. Kasi hindi niya ako pinansin kanina Bakit kaya? Wala naman ginagawang masama. Binati ko, tapos hindi ako pinansin. Yung nakakwentuhan mo. Ganun ba? Ay, sorry sis. Uy, grabe, sinabi ni Maring Melanie, hindi daw siya pinansin nung kasama niya. Tapos inirapan pa raw. Ayan na, lalaki na po yan. Yung kinuwento nga ni Kuya Ronald na kwento yung bulate lang yung nakita mo, napasa-pasa sa iba, lumabas sa ending, ahas. Ay, ahas na yan. So, please, huwag pong mag-open sa maling tao. Malalaman po nating mali ang tao kapag after ng conversation, hindi tayo nakareceive ng wisdom, ng grace, ng love. Ang resulta na pakikipag-usap sa kanya, lalong sumama loob mo, lalong nagalit, di ba lalong kumalat yung issue, ay, mali po ang na-opena natin. Wisdom din po yan ng Panginoong Yesus. At syempre po, ako po, 1, 2, 3. To myself, at sa lahat po, ito po yung paalala sa atin. Huwag mag-chismis at manirang puri. Sabi po dito, basahin natin with feelings. Kawikaan 16:28, 1, 2, 3. Yun. Ako po. Ang mga chismis at nagpapakalat ng mga maling impormasyon, maling kwento, nagkakalat ng sama ng loob, sumisira po yan sa relasyon. Kaya sana po, again, hindi po tao yung kaawa, yung spirito ng chismis na influence si Satan, sana no po yan sa church. Dapat po magkasundo tayo. Kasi tandaan po natin, yung biblical confrontation, it's not about attacking, it's about restoration. Ang gusto ni Lord na paraan ng pagkakasundo, ang ending, mare-restore, ibig sabihin makakabalik. Hindi yung atakihan ng atakihan. Okay? Yun po yung R. Huling-huli po, 1, 2, 3. Yes! Magtiwalang, papalitan ng Diyos ang iyong sakit. Redeem. Saan niyo po narinig yung word na redeem? Sa Shopee. Patangingiti po yung iba. Yung mga nanay, expert po kayo dyan. Lahat na mariredeem yung points, vouchers, promo, di ba? Nako. Di ba pag sinabi pong redeem, may ipunin ka na points, di ba? Tapos ipapalit mo yon para may mabili ka o makuha ka ng libre.
Parang sa SMAC po, SM Advantage Card. Punch lang ng punch kada bili mo, isang araw, pwede ka nang makabili gamit yon. Yung iba po yung redeem. Yung inipon mo, papalitan ng mas maganda. Ito po yung tinutukoy po doon na redeem. Yay! Ano po? Yung pains po natin, pwedeng i-redeem ni Lord. Kapag naipon na yan, hindi ko na po sabi ipunin po natin yung pain, tipong palakihin natin. Hindi naman po. Pero po sabihin natin, trust na si God, kaya niyang kunin yung pain natin at palitan ng reward ng mas maganda. Kaya from pain to gain. Yan, di ba po? From pain to gain. Isipin niyo po, nasaktan na nga tayo eh. Talo na nga tayo, nasaktan tayo eh. Papatalo pa ba tayo kapag nabuhay pa tayo sa sakit na yun? Pahiyain po natin si Satanas. Hinayaan niya tayo masaktan, pinag-away niya tayo. Ang ganti natin, gagawin ko yung tama, pagpapalain pa ako, Lord, matututo ako, mag-grow ako. So pwede pong ganon, from pain to gain. Maniwala po tayo na even yung pinakamasama mong naranasan sa ibang tao, pwede i-turn ni Lord yun into good at testimony. 1, 2, 3. Yes. Naniniwala po kayo dyan? Kaya niyang, hindi na lang pagalingin ng sakit, pero baligtarin yung sakit. Gawing pagpapala yung sakit. Ganyan po kagaling si Lord, ka-creative si Lord. Alam na po natin, sabi sa Roma 8:28, gumagawa ang Diyos para sa ating ikabubuti. Tandaan po natin yan. Kahit sa pag-aaway, kahit sa samaan na loob, may pwede tayong matutunan. And that's a gain. Nagkamali ako, naintindihan ko yon. Sige, next time, hindi ko na siya gagawin. Nag-gain ako. Nagkaaway tayo, pinagdaanan natin, nagkasakitan tayo, pero diba, pwede tayong matuto mula doon. Kaya po salamat po kay Lord, nabe-bless po ako sa isang grupo ng YA, na ganun po yung tinatry nila. Nasaksihan po namin sa history namin na ang dami po namin kabataan nagkawatak-watak nun dahil sa chismis, dahil sa mga galit, dahil sa mga unresolved na issues. Nagkawatak-watak po kami. Pero nakita ko po itong mga YA boys na to, yan, they're trying. They're trying. At nung nag-uusap po kami dito ng isang madaling araw, nag-usap kami, sabi namin, dami na natin natutunan eh. Naging biktima na tayo ng past natin eh. Maganda, apply natin yung ngayon. Sikapin natin kung kaya naman, matuto tayo mula doon. Kaya simula po, no, tinatry na i-confront yung pwede i-confront, harapin yung pwedeng harapin at ilagay sa paanan ni Lord, ayusin. Pwede pong ganon. Pwede pong masaktan tayo, pero pwedeng matuto tayo mula sa sakit na yon. Kaya nga po, sabi nga po, kapag tayo nasasaktan, tanungin ang Diyos. 1, 2, 3. Yes. Yun. Tandaan po natin si Satan, ginagamit niya yung sakit para mabuhay tayo sa galit. Si Jesus Christ, may gusto niya siyang gawin sa sakit natin, pero hindi galit. Ang gusto niya gawin sa sakit natin, pagalingin, at maging instrumento ng pagkatuto, at malay po natin, yung healing natin ay maging healing din ng mga tao sa paligid natin. Yung testimony natin ang maging healing nila. Ang ganda po nun, di ba? At syempre mga kapamuso, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. Yes! Dahil sabi ng Diyos sa Bible, nasa akin ang paghihiganti. Wala sa tao. Kaya pag gusto na po maghiganti, Lord, ikaw na bahala dyan. Patumbahin mo na. Hindi naman. Okay. So, huwag po maghihiganti ha. Okay po? At syempre po, maghahanap ng pagkakataong maging pagpapala sa iba. Ito po yung purpose minsan ng pain natin. Kasi magiging pagpapala pala sa iba yung kwento natin. Kasi magiging pagpapala pala sa iba kung noon tayo yung dahilan ng pag-aaway, ngayon tayo nang dahilan ng pagbabati. Kasi natuto na tayo. Pwede pala tayo maging pagpapala sa iba. Kayo po magkukumare. Kung lagi po kayo nag-aaway. Di ba po? O kaya sa relasyon po, di ba? Pero dahil natututo mula sa pagkukulang at pagkakamali, pwedeng ang pagkakaibigan mas madalisay. Ang church pwedeng mas mapuno ng pagmamahal. Yan po yung ilan sa mga tips kung paano po tayo paghaharian ng puso ng Panginoong Jesus. Sana matutunan po natin itong mga to. Maging lifestyle po natin ang mga to. Dahil hanggat nabubuhay po tayo, reality tells us, masasaktan po tayo at makakasakit po tayo. Tayo na lang po talaga mag-a-adjust. Hindi po mag-a-adjust si life sa atin eh. Tayo po mag-a-adjust. Matutong i-apply ang puso ng Panginoong Yesus. Dahil habang nabubuhay tayo, nasasaktan tayo, nasusugatan tayo. Di ba ganyan po yung reality ng sugat?
Yan. Di ba po? O binlock and white ko na, creepy pa rin ba? Ganyan po yung reality ng sugat ng tao, di ba po? Yung sugat ng tao, it takes time to heal. Pero di ba po, mas mag-heal siya kapag ka nililinis mo lagi, ginagamot, hindi pinababayaan. Ano pong nangyari sa sugat na pinabayaan? Ha? Ang hirap pala magtanong, di ko na... Nabubga, bulok agad. Bulok agad. Sige, bago mabulok, may infection. Sino po naranasan na po yan? Ang liit lang ng sugat, pero napabayaan lumaki. Naalala ko po si Papa, no? Akala namin puputulan siya ng isa niyang paa. Kasi nagkasugat siya, hindi niya sinasabi sa amin, tinatago niya. Tapos napabayaan namin, nagulat na lang kami, ang manas na ng isa niyang paa, nangingitim na. Tapos sinabi sa hospital na pwede na siyang i-amputate, tanggalin, putulin. Sabi mo, ang liit lang na sugat. Ganun po pag napapabaya. May mga parte ng katawan na namamatay na kapag yung sugat napabayaan. Ganon din po sa puso ng tao, sa relasyon. May mga sugat po talaga minsan. At kapag napabayaan, pwede tayong mamatay. Mamatay ang pagmamahal. Mamatay ang relasyon. Mamatay yung pagkakataon na sana nag-glorify na si God through our relationship, our church. Pero dahil nagahari ang galit, patay ang chance ni Lord maparangalan. Pero pag gumaling po ang sugat, ano pong nangyayari? Yes, nagiging scars. Sasabihin natin, ang pangit. Ay, pangit naman po talaga. Pero ano po pong maganda sa scars? Wala na siyang pain. Di ba po? Yung mga peklat, di ba po, wala na siyang sakit na nararamdaman. Pangit na lang talaga. Pero wala na siyang sakit na nararamdaman. Ano pong gusto niyo magkaroon? Sugat o peklat? Para gusto na sugat na lang kasi pangit. Di ba po gusto natin maging peklat na lang yan? Kasi ibig sabihin, tapos na yung pain. Nalagpasan mo na yan. Magugulat ka na, kinakwento na lang natin yan. Kagaya po ng peklat ko dito. Ay, nakwento. Yung wound, fresh pa siya. Sige, tao, gumawa niyan. Ako man o ikaw. Pero pag scars na yan, stories na yan kung paano ka pinagaling ni Lord. Kaya nga po, kung may sugat po kayo ngayon, yan, pagaling ka ha. At bilang isang church, sana po, pagaling po tayo. Tayo pong lahat ay tumayo. Yan. At salamat po sa pagkatsaga niyo po sa akin. Dito po natatapos ang Church Hurt series natin. At tapusin po natin ito sa paghahandog ng awit na This is Your Church. Binago ko lang po yung ilang lyrics. Sorry po ha sa Victory Church. Binago lang po natin ibang lyrics, pero maging prayer po natin to as a family. Okay? Declare po natin na this is the Lord's church. Kanya ito, hindi to kay Satan at hindi maghahari ang gawa ng kaaway sa ating kalagitnaan. Tayo po umawit sa Panginoon Hesus. Hello. Samahan niyo po muna ako sa panalangin. Tayo po yung manalangin. Pwede po ba ituon po natin ating mga kamay sa ating mga puso? Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami, nagpupuri sa iyo. Dahil ang perfect will mo ay gumaling po ako. Gumaling po kami mula sa lahat ng hurt. Hindi lang po mula sa mga kasama sa church, pero sa lahat ng relasyon na meron kami. Kaya kagaya po ng prayer sa awit kanina, Lord, sa Psalm, Lord, siliksikin mo po ang aming mga puso. At kung may nakakita ka po dito na hindi mo kalooban, ay pagalingin mo po. Nire-release namin sa iyo, Panginoon, na anumang sama ng loob, galit, kunin mo ito. Hindi ito ang gusto mong itago namin sa puso namin, Lord. Sinusuko namin ito sa harapan namin, sa iharapan niyo po, sa paanan niyo. Kunin mo na po ang galit. Kunin niyo na po ang lahat ng sakit ng nakaraan. Kunin mo na po ang lahat, Panginoong Hesus, hanggat may pagkakataon pa na kami ay mabuhay na may ligaya at kapayapaan. Kunin mo na po ito, Panginoong Hesus. O Diyos, tulungan mo po kami makapagpatawad at humingi rin po ng tawad sa iyo, Panginoon. At hinahandog namin ang aming mga sarili sa iyo. Imperfect people, Lord, pero willing po na magpagaling, magpahil sa iyo. Because Lord, we are your church. Namatay ka para sa iyong church. Namatay ka para sa aming kaligtasan. At sabi mo sa iyong salita, balang araw, babalik ka. At kami kakatagpuin mo at magiging magkakasama na po tayo. Kaya habang hinihintay namin ng chance na, Lord, change us. Heal us, Lord. Forgive us, Lord. Because we are your church. Kung paano namatay ka para sa amin, mamatay na po sa aming kalagitnaan ng spirito ng galit, sama ng loob, kasinungalingan, chismis, paninirang puri, pag-aaway-away, pagkakampi-kampi, mamatay na rin po lahat ng yun sa pangalan ni Jesus. Jesus' name. Hindi lang po sa church na to, sa family namin.
Kung may pag-aaway-away, Lord, patayin mo na po yun in Jesus' name. Kung sa mga magkakaibigan, magkakaklase, magkakatrabaho, may alitan, Lord, in Jesus' name, tunawin mo po yun sa pangalan ni Jesus. At kung kami ay nais mong gamitin, instrumento para sa healing ngayon, Lord, use us. Because we are your church, Lord. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord.